Hello mga friends! So, ngayon gagawa tayo ng honeycomb bread at share ko sa inyo kung paano ito gawin. Napakadaling gawin lang ito mga friends. At ito yung ating mga ingredients. Meron tayong 1 cup warm milk. 1 cup of warm milk. Lagyan natin siya ng 1 tablespoon of yeast. And syempre, papaalsahin muna natin yan. So, balikan natin yan after 10 minutes. Kuha lang ko ng pang cover mga friends. Cover muna natin siya ng cling wrap. And balikan natin siya later pag maalsa na siya. So mga friends, after 10 minutes, ito na yung ating milk. Umalsa na siya. And kailangan natin ng 1/4, nakalimutan ko. 1/4 cup of sugar. Kailangan natin ng powdered milk. Kahit anong gatas ang ilagay nyo. Nido, Bear Brand, Bird Smiths. Ano ba yun? Bird Strip ba yun? Basta yun. 1/4 din. Ayan. Need din natin ng 1/4 cup of oil. Siyempre, maglagay tayo ng konting asin. Pambalance yan mga friends. And lagyan natin ng 1 teaspoon ng baking powder. And siyempre, kailangan natin ng 3 cups ng flour. Harina. Napakadaling gawin lang nito mga friends. One, 2, and 3. So, imimix lang natin. And syempre, papaalsahin lang natin to mamaya. Isa-set aside natin to later. Saka natin siya papalamanan ng Kiri cheese. Kiri cheese yung pinapalaman ko mga friends. Kahit anong cheese cream, bahala kayo kung anong gusto nyo. Pero ang ginagamit ko dito is Kiri cheese. Mas masarap siya. Mas masarap kasi yung Kiri. So, mix lang natin. Kailangan natin masahin ito mga friends para ma-mix na maayos. So yan mga friends. Siyempre, papalsahin lang natin siya. Lagyan natin ng konting oil. Then, cover ulit natin. Tanggalin ko lang yung gloves ko. Cover ulit natin.
And balikan natin later, mga friends. Pag umalsa na siya, mga 1 hour. At mga friends, ito na yung ating bread kanina. Para sa ating honeycomb bread. So, umalsa na siya, mga friends. Diba? Sobrang soft. Siyempre, ipaplat natin yan. Siyempre, kailangan natin to. Hatiin muna natin para. Hindi lang ako sanay mga friends mag-ganito. Alam niyo yun? Magpalapad ng bread. Yan. Okay na ba siya? Yes. At natin konti. So, ito yung gagamitin ko mga friends sa pambilog. Yan. And gagawin natin yung kiri. Gagantoy lang natin siya mga friends. Bibilugin natin. Yan. Ganito lang paggawa ng honeycomb bread. Siyempre, wait lang mga friends. Dito natin ilalagay yung ating bread. And siyempre, bago natin ilagay dyan, brasan natin muna ng oil para hindi dumikit yung ating bread mamaya. Kaya mahirap tanggalin. Yan. So, ready na yan. At dito natin ilalagay. Ganyan. So, tuloy-tuloy lang. Ito mga friends, yung ginagamit kong cream cheese, kiri. Bilugin nyo lang siya hanggang sa matakpan lang yung cheese. Then, bilog-bilog. Ganun lang hanggang sa mabalot natin. I mean, mabilog natin lahat. And balikat ko kayo later mga friends, pakita ko sa inyo kung ano nang nangyari. Pag nabilog ko na siya lahat, so ganyan lang naman siya. Basta, yung katas ko lang siya dito. Yan ang mga friends, ang ating tinapay na binilog na mayroong kiri cheese sa loob. Siyempre, papahira natin siya ng milk. Pwede din mga friends, kung wala kayong fresh milk, pwede rin ang egg. Pwede rin egg yung gamitin nyo. Pero ngayon, ang gagamitin ko is milk. So, yan. Konti lang naman. Anuhin lang natin. Pupunasan lang natin yung pinakaibabaw niya. Kasi lalagyan natin siya mga friends ng sesame seed. So, yan. Natanggal po yung yan. And syempre, lalagyan natin siya ng sesame seed. Pero hindi pa natin to lulutuin mga friends tatakpan muna natin siya. Papaalsahin uli natin siya for 30 minutes. So, yan. Kasi yung iba walang sesame seed. Yan. So, yan. And tataklaban muna natin siya ng tela
Paalsahin muna natin siya ng mga 30 minutes lang mga friends, bago natin siya i-bake. So, check mo natin. Yan. I-bake na natin siya mga friends. And meron akong isang malaki. This is for me. Lagyan natin sa baba. Bake na natin. 350. Start oven light. So, yan. Hello mga friends. Luto na ang ating honeycomb bread. So, yan na yan mga friends. Ang ating bread. And, lalagyan natin siya ng syrup. Itong syrup na to mga friends is saffron syrup. Pero, gumawa na ako ng panibago kasi naubos na to eh. Ito lang is sugar and water. Tapos nilagyan ko siya ng saffron. Yun yung ginawa ko dito. Ilalagay ito dito sa ibabaw. Pero syempre, mamaya ko pa yan ilalagay kasi gusto ni Amo siya yung maglalagay. So, hindi ko pakikialaman yung paglalagay nito. Pero yan na yung ating bread mga friends. Ready na siya. So, sobrang daling gawin lang yan. So, para sa mga kababayan natin dyan na gustong gumawa ng honeycomb bread, sundan nyo lang mga friends yung aking recipe kung paano ko siya ginawa, kung ano yung mga nilagay ko, at makakagawa din kayo ng ganitong bread. So, masarap din siyang pang merienda mga friends.